i-impeach raw itong si VP Sara in connection to this drug war pogo. Ganyan sila ka obsessed and desperado na talaga. Anong kinalaman ni VP Sara diyan? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, Tungkol po dito kay VP Sara na plano umanong patalsikin ng ilang mga kongresista. Ganyan na sila ngayon Okay? Nag-vlog po si Attorney Harry Roque patungkol dito, no? At let us hear from itong mga kongresista. Kasi alam niyo naman itong si Attorney Harry Roque, hindi natin alam, baka merong mga nakalap siya mga impormasyon kaya alam ni Attorney Harry Roque. Ay ngayon, nagre-react ngayon itong mga kongresista na ito. Kasi siguro nabubuking sila. Di ba? Bakit kailangan yung ipa-impeach o patalsikin itong si VP Sara? Takot, ganyan na ba kayo katakot kay VP Sara na talagang gusto nyong patalsikin? Okay? So yan, panoorin natin itong balita na ito at magre-react tayo dyan mamaya, okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Simulan na natin ang una nating banatan. Okay. So, heto na nga, no? Alam ko naman na mangyayari talaga ito Kasi, noon pa, meron talagang tao na is very insecure kay VP Sara. Okay? Yung mga politicians ba na gustong atat ng maging presidente, hindi makahintay ba? Alam mo naman na itong si VP Sara, sinakripisyo niya ang kanyang sarili na maging vice presidente dito kay PBBM. Diba? Alam natin kung noong time ng eleksyon, kung si VP Sara po, kung ang tinakbuhan ni VP Sara ay presidente, talagang matatalo itong si PBBM. Diba? So, pabor na nga. By the way guys, kapi-kapi muna tayo By the way guys, kung itong si VP Sara, kung tumakbo itong presidente, baka siguro ngayon si Bongbong Marcos natalo na. Diba? Pero dahil si VP Sara po ay merong respeto at merong prinsipyo, hinayaan lang niya. Okay? Hinayaan lang niya. Ngayon, pagkatapos nyong gamitin si VP Sara, gusto na ninyong patalsikin ngayon? And hindi na ako nagtataka dito. Alam kong mangyayari talaga ito. There will come a time na pag-usapan yan sa Kongreso. Inunahan na ni Attorney Harry Roque nga. Diba? Ito yung balita. Okay, pasok! Tinanggi ng ilang kongresista ang alegasyon ni Attorney Harry Roque na may umanong nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan. So meaning to say, dine-deny ngayon po ng Kongreso na merong niluluto na impeachment para kay VP Sara. Dinideny din nyo yan Pero kung merong impeachment na ihihiring, dyan ko talaga masasabi, wag kami. Inunahan na kayo ni Attorney Harry Roque. Marin Enriquez. Sa isang Facebook post, unang pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may planong mag-impeach o magpatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sinundan niya ng Facebook Live kagabi ni Roque kung saan ibinunyag niyang plano raw ito ng ilang mambabatas sa Kamara. Ngayong linggo raw ihahain ang impeachment case. Ang tanong, bakit alam ni Attorney Harry Roque na merong mga galawan dyan sa Kongreso? I know for sure, maraming kaibigan na mga congressman si Attorney Harry Roque sa loob. Maraming mga congressman dyan na gusto pa rin ang pamumuno ng mga Duterte. Yang mga alam ko inanalyze ko na yan. Marami pang mga congressman na mas gusto nila ang pamumuno ni Duterte pero wala silang choice. They have to follow kung ano yung utos diyan sa kanilang mga tambaluslos na pamamaraan, di ba? Ganyan talaga ang Kongreso. Dati nang sinabi yan ni former President Duterte, ganyan talaga ang galawan ng mga Kongreso. Kung saan yung masaya, doon sila. Nasaan yung pera, doon sila. Kaya itong si Attorney Harry Roque, dati siyang nasa Kongreso.
Marami siyang kaibigan dyan sa loob. And I know, maraming nagre-report kay Atty. Harry Roque na niluluto na ang impeachment ni VP Sara. Yan ha. Sariling opinion ko yan. Sariling analysis ko yan. Okay? Kaya, kayong mga taga-kongreso dyan, kung ano yung mga galaw ninyo, matutuklasan talaga kayo. Ha? Mabubuking at mabubuking talaga kayo. Patuloy. Alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang to kay VP Sara. Ngayong araw naman, itinanggi ng ilang lider ng Kamara ang aligasyon ni Roque. Ma'am Lichen, hello po. Dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Ito yung joke niya, corny-corny. Sa totoo lang. Dalawa yung crystal balls ko. Ano nakakatawa doon? Corny. Sa totoo lang, corny mo. Dalawa. Pero natatawa. Sige. Tawa kayo guys para ano. Sa totoo lang, ang corny mo, sir. parang wala naman po akong nakikita na ganon. Tinignan Sarili ng joke, tumawa siya. Tumawa ka sa joke mo, hindi naman nakakatawa eh. ko yung left, tinignan ko yung right, parang wala naman po. So we're sticking to the issues in the House of Representatives. So, baka kailangan, medyo madumi yung crystal ball, kailangan na... Corny. Ang corny nyo, sir? Madumi yung crystal ball. Corny! Linisan ng konti. Pinabulaanan din ni Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang pahayag ni Roque, pero hindi raw katakataka kung may gusto talagang magpatalsik sa bise. Hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo or ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente through e-filing of an impeachment case. Pananagutin? Anong pananagutin ni VP Sara? Kaya ba kayo nagngangat-ngak ngayon kasi natamaan kayo sa statement ni VP Sara? Di ba? Sagutin nyo yung 5,500 flood projects. Sagutin ninyo ang mahal na bigas. Sagutin ninyo yung mga importations na ginawa ninyo pagkatapos pagdating dito sa Pilipinas, mahal pa rin. Kung natatamaan po kayo sa statement ni VP Sara, kaya kayo ngayon nag-iingay, wag kami. Wag si VP Sara. Bakit pananagutin? Wala namang ginagawang masama. Kung ipa-impeach ninyo si VP Sara, anong grounds for impeachment? Sige nga, ano yung maging grounds? Anong ginawa ni VP Sara? Alam ko. Sasabihin na naman nila, pumunta ka sa ibang bansa nung panahon ng baha. Bakit? Kung nandito po si VP Sara dito sa sa Pilipinas, yung baha na bakit hindi ba babaha? Babaha pa rin naman di ba? Napahiya lang kayo kasi mas nauna pa yung mga tawag doon, tulong ni VP Sara. O kayo, may naitulong ba kayo? Kayong mga taga-kongresista dyan, may naitulong ba kayo sa baha sa NCR? Wala kayong karapatan para sabihin pananagutin si VP Sara. Anong pananagutin? Kayo ang dapat managot. Dahil ang taong bayan laging nagtatanong sa mga kapalpakan ninyo. Sagutin nyo muna yung 5,500 project kung saan napunta. So, sa ngayon, mananatili pong chismis ang kanyang pong post. Nanatiling chismis. Bakit? Chismis ba ang nagmamayabang sa SONA? Pagkatapos ng 2 araw, bumabaha? 5,500 flood projects na ang mga natapos. So meaning to say, ipinagmayabang mo na hindi na magbabaha. Finak-check ka ng bagyo, ayan, after 2 days, bumaha. Tapos si VP Sara, sasabihin mong, chismis? Chismis yun? Kapal ng mukha mo. Noong 1 linggo lang naglabas ng open letter si VP Sara at binatikos ang iba't ibang problema ng bansa na hindi raw... Bakit? Yung open letter ni VP Sara, mali ba yun? Saang banda na mali yung ginawa ni VP Sara? May nilabag ba siya sa batas? Sa kanyang pagbabatikos dito sa ginagawa ng gobyerno through the open letter? Sige. Inggit lang kasi kayo eh. Bakit? Pasipsip na naman kayo ni Tamba. Sipsip. Sabihin yung sipsip kayo. Yun ang totoo. Kaya kayo, every time babatikusin ni VP Sara yung mga kapalpakan, attack dogs kayo. Natutugunan ng pamahalaan. Tingin naman ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, posibleng itinaon ang issue ng umano'y impeachment sa nakatakdang pagdinig ng Quad Committee kaugnay sa koneksyon ng Pogo, illegal na droga. Imagine that one. I-impeach raw itong si VP Sara in connection to this, drug war Pogo. Ganyan sila ka, obsessed and desperado na talaga. Anong kinalaman ni VP Sara dyan? Na hindi man siya DILG.
Hindi naman siya dyan ang nagsusulba dyan sa Pogo. Dati siyang Department of Education. Anong kinalaman ni VP Sara dito para i-impeach siya? Tingnan nyo nga naman. Kaya nga, kayo, wala nang naniniwala sa inyo. Dahil lagi na lang pabida, pautot, lagi na lang pasikat, lagi na lang harong ingnon, sa Bisaya pa. Ha? Pabilib kayo sa presidente eh. Pabilib kayo sa inyong House Speaker eh. Yan ang ano ninyo. At human rights violations kung saan iimbitahan ng ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang alam kung ano yung intention really. Maybe to preempt. Hindi mo pala alam bakit nag-iingay ka dyan? Shut up your mouth na lang kung wala kang alam. Whatever is the result of this investigation to somehow divert the attention. Hindi, shut up. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman